Yun eh mga kasisid, let's go. At nakarating lang namin sa spot. Ganun pa rin si Kuya Apon, Nico ang ating kasama ngayon, at si Berhel yung ating kapitan. Yun. At alas 8 na nakarating kami. Naunahan kami ng manig pangugita. Syempre yung manig kugita ay maaga pa yan. Yun oh. Gatuad-tuad. Ayun. Abang-abang po mga kasisid, at maraming salamat sa patuloy na suporta, at sana po meron kaming mga pelagic na madaanan dito. Ayun, suit up, let's go Kuya Pon, dahil mamaya hapon na talaga. Mahal na naman. Gabi na naman mga kasisid. Ang pa naman ang gagaling yung marunong diwas, ano? Practice. Sabay na kami ni Nico. Unang dive mga kasisid, meron ako nakitang Big Eye Emperor, pero ayaw magpalapit. Talagang mailap yung isda na ito, kaya yung ginawa ko ay nilapitan ko, pero ganun talaga, yung distance niya ay maintain na malayo at alanganin kalabitan. Kaya yung second dive ko ay tumago ako dito sa ilalim ng bato na merong table coral sa taas para hindi ako makita, at nagantay ng ilang segundo kung meron bang malalaking isda na lalapit. Napakaganda ng tubig, o yung visibility ay malinaw, kaya relax na relax yung mga isda, pero medyo mailap yung malalaki dahil nga sa meron ng nauna na mga tao na nangunguha ng pugita mga kasisid. Buti na lang sa may bandang unahan ay merong lumabas na coral trout o suno, kaya nung nakalapit ako ng saktong sakto para kalabitan ay hindi ko na pinatagal mga kasisid. Ito yung ating naging unang isda, coral trout, isang suno brown. Good size na ito, talagang saktong sakto pang escabeche. First catch natin, laki. First catch mga kasisid, brown suno. At yung susunod nating pagsisid mga kasisid ay meron akong nakitang lapu-lapu ulit. Isang rare na lapu-lapu ito, yung black saddled coral trout. Nakaharap sa akin, kaya nung dahan-dahan kong nilapitan halos hindi gumagalaw, at sakto naman pagkalabit mga kasisid ay maganda yung pagkakatama. Ito yung black saddle coral trout ko na nahuli ay record breaking na naman, dahil pinakamalaki ito sa lahat ng nahuli ko mga kasisid. Kaya good catch tayo ngayong araw. Pangalawang isda ay black saddle coral trout. Isang klase rin ito ng lapu-lapu, kulay dilaw, may itim. Ang laki oy, oversize. Ihahatid ko sana yung isda papuntang bangka, at ito nadaanan ko isang squid o pusit
Kaya tinira ko na mga kasisid dahil sakto ito pang ulam. Sarap itong inilaw. Kaya agad-agad ko nang binigay sa aming kapitan na si Virgel para asikasuhin sa aming pang ulam pang kilaw. Ito ay pusit. Bigat na garbo, bigat. Malaki, oy. Ako na ibilaw. Ibaba mo na rin yung pana. At tuloy-tuloy lang sa pagsisid mga kasisid. Eto, meron ako nakitang peacock grouper. Tumago pa sa ilalim ng table coral. So tangga pa, kala niya hindi ko siya makita. At nung pailalim ako ng konti ay nakita ko agad yung ulo mga kasisid. Nakatingin pa sa akin kaya hindi na natin pinatagal. Agad-agad na natin pinalabitan at sakto naman yung pagkakatama niya ay maayos. At ito yung ating pangatlong isda, peacock grouper, isang uri rin ng lapu-lapu. Next dive, pagdating ko sa ilalim ay ito, nakaharap sa akin yung isang grouper ulit, pero ibang species ito ng grouper. Ito ay red mouth grouper ito, kaya lang ay pumasok sa kanyang lungga, kaya hindi natin nakalabitan mga kasisid. At sumunod na sisid, ito nag-ambush ako kung ano yung isdang lalapit, pero ito yung dahan-dahan na lumapit sa akin, isang midnight snapper. Kaya hindi ko na talaga pinalagpas mga kasisid dahil gigil na gigil ako sa mga snapper na ito dahil napakataba. Bihirang pumayat ang isda na to. Dahil yung talagang nabulabog, maraming isda sana kaso lang spot mga kasisid dito na sa may malapit. Let's go. At yun na nga mga kasisid, lumipat kami ng spot, nagpatabi ng konti, kaya yung tubig dito ay hindi na parehas, medyo malabo na dahil yung pinanggalingan namin kanina ay lubog na bahura sa may medyo malayo, kaya yung tubig ay malinaw. At dito sa aming nilipatan ay malapit-lapit ng konti sa mainland, kaya ganito yung visibility. At ito isang black dot na snapper o yung saging-saging ay good size na, dahil sa wala na rin akong ibang isda na makita ay kinalabitan ko na ito. Labo. Labo.
At yung sunod kong pagsisid mga kasisid, dinaanan ako ng isang talakitok, bluefin trevally. Kaya lang nung pagkalabit ko ay hindi tinamaan, sayang, napakalapit. At move on tayo mga kasisid dahil ito merong lifty na biglang nagugulat. Kaya take time tayo dito mga kasisid bago kalabitan para sigurado. At nung lumayo, kala ko ay hindi na magpapakita ulit. Kaya tumingin ako sa ibang bahagi ng mga corals kung meron pang ibang isda na makikita na pwede nang matira. At nawalan na ako ng pag-asa mga kasisid dahil yung lifty nga ay hindi ko na nakikita. Pero biglang pumasok sa may ilalim ng table corals o tanggapa yung tawag namin. At nung nakahanap ako ng magandang angle ay agad-agad kong kinalabitan mga kasisid. Tinamaan, halos sa pilit lumalabas dito sa may gitna ng table corals. At nung kumuha ako ng hangin, pagtingin ko sa ibaba ay yun, nakawala mga kasisid. Sayang, bala na lang yung nandito, wala na yung isda. Kaya napagdesisyon namin na umuwi na. At dahil wala na rin gaanong mapana, 2 piraso lang yung nahuli ko sa pangalawang spot. Napindot na yan, napindot ito. Uwi na. Kaya po, nakaisang balde rin sila. Nick, yan ang kinilaw namin kanina. At shoutout muna tayo mga kasisid. At shoutout po kay Kuya Apon na Damaso dito sa Nara, yung ating kasama. Jose Daddy Marlon De Jesus. Shoutout po kay Chode Cabeltes from Camiguin, Ravi Bantelan ka-fishing. At shoutout po kay Eric at sa mag-ina niya kay Rachel Pedelino at Tresia. Yun po, maraming salamat. At sa gusto po magpa-shoutout ay huwag po kayong mahiya. And maraming salamat ulit, and God bless us all.